Nangyari sa Corazin, Bethsaida at Capernaum na hindi natin alam kung bakit siya'y sukang-suka sa tatlong ito. Ang sabi ni Juan Evangelista, kasama na ito sa hindi nasusulat. Magandang hapon o gabi po sa inyong lahat. Minsan sa aking klase dito sa College of Divine Wisdom, may isang estudyante nagtanong sa akin kung bakit sa lahat ng mga matatandang lahi sa balat ng lupa, ang pinili ni Yahweh El Shaddai ay ang lahi ng mga Hudyo o mga Israelita. Bakit hindi daw ang mas matatandang lahi sa balat ng lupa, katulad ng lahi ng mga tiga-India, o kaya yung mga Persians na ngayon ay ang mga bansang Iraq o Iran, o kaya ang lahi ng mga tiga-Ehipto? Bakit nga ba ang lahi ng mga Hudyo ang pinili ni Yahweh El Shaddai upang pasimulan ang kasaysayan ng kanyang kaligtasan? Awika ko siguro nasa geography. Kaya kung saan nakaluklok ang bayan ng Israel ngayon ay ang tinatawag na Middle East. Nasa gitna ng tinatawag nating silanganan. Ito yung nagigitnaan ng mga bansang maituturing nating mga kanluranin at sa kanan ang mga bansang mabibilang sa mga silanganin. Kaya nasa gitna ang tinatawag nating bayang Israel. Napakunot ako ng noo at sinabi ko, oo nga buti na lang ang pinili ng lahi ni Yahweh El Shaddai ay lahi ng mga Hudyo. Mantakin ninyo kung ang lahi ng mga Inchik ang pinili ni Yahweh El Shaddai, may problema tayong mabigat. Kalaban natin ang mga Inchik diyan sa sigalutan sa South China Sea. Hinanap ng ating Panginoon kung bakit sukang-suka siya sa tatlong maliliit na lugar. Ang hagod ng ating mabuting balita, nasusuka siya pagdating sa Corazin. Ang Corazin ay isang mistulang maliit na munisipyo sa hilaga ng siyudad ng Jerusalem. Ito namang Bethsaida na tinatawag ay isang nayon na pinupugaran ng mga mangingisda sapagkat ito'y nasa dalampasigan ng Sea of Galilee. Ang Capernaum, ito namang Capernaum, nagigitnaan ng isang o dalawang malalaking kalsada na nag-i-intersect. Kung inyong mamarapating sabihin ko na itong Capernaum ang ginawang headquarters ng ating Panginoon nung siya ay magsimulang sa kanyang pagpapahayag ng kaharian ng kanyang ama, sapagkat doon nakatira si Peter. Doon nakatira si Peter sa bahay ng kanyang, sa ina ng kanyang asawa. Ginawa niya. So tatlong ito, sukang-suka ang ating Panginoon. Hindi natin alam kung ano ang ginawa ng ating Panginoon sa tatlong bayang ito. Kaya nga, totoo, ang pagsasaksi ni Juan Evangelista at sinaad, maraming ginawa ang ating Panginoon na hindi nasusulat. Mantakin ninyo, kung lahat na isulat, ang importanteng kaganapan sa buhay ng ating Panginoon, kasama na doon sa nangyari sa Corazin, Bethsaida at Capernaum na hindi natin alam kung bakit siya'y sukang-suka sa tatlong ito. Ang sabi ni Juan Evangelista, kasama na ito sa hindi nasusulat. So, kiliti lang ng ating guni-guni o imahinasyon, ano ba talaga ang nangyari? Pati ba naman ang kalbo pinapatulan? Evidence. Naalala ko isang babae. Kwento ko na ito dito sa inyo. Itong babaeng ito, naghihinala, ang kanyang asawa, may kulasisi. So, ganda ang kanilang samahan. Bigla na lang, medyo naiba yung relasyon nitong dalawa. Kaya naghanap ng ebidensya, yung asawang babae, kung meron talagang kabit ang kanyang asawa. Kaya wala siyang ginagawa, kundi maghanap ng ebidensya sa bulsa ng kanyang asawa. So, kada laban niya, ang kanyang pinupuntirya ay hagilapin ang ebidensya doon sa loob ng tinatawag na bulsa, sinuot ng kanyang asawa. So, labas siya ng laba.
Hanggang sa meron siyang katiting na nakikita, hibla. Hibla ng buhok, na ang kulay ay kulay blonde. Ang sabi niya, itim ito. Bakit blonde? Kaya unti-unti nabubuo, may kabit yata ang akin. Pero hindi pa sapat yung unang ebidensyang nakita niya. Kaya labanan naman siya ng laba. Hanggang sa pagkatapos ng mga ilang linggo, binusisi ang mga bulsa ng pantalon at polo shirt ng kanyang asawa. Wala ng blonde ang hibla, brunette na. Brunette na ang nakita niyang ebidensya. Walang hiyang asawa kong ito. Ang daming tinikman. May blonde, may brunette. Sige, labanan man siya ng laba. Hanggang sa dumaloy ang mga buwan, wala na siyang nakitang hibla. Wow. Wala na siyang nakitang hibla. Ni kulot man o straight o nagpaunat, etc. Hanggang sa nabuo sa isipan niya, walang hiyang asawa kong ito. Sabi niya, pati ba naman ang kalbo pinapatulan? Evidence. Namamangka sa dalawang ilog. Ang tawag dyan sa larangan ng politika, paru-parong bukid. O ang tawag dyan, mga balimbing. Bakit mahirap pakisama ng mga taong namamangka sa dalawang ilog o kaya mga paru-parong bukid? So hahagilapin natin ang ebidensya kung bakit sukang-suka ang ating Panginoon sa tatlong ito. Pero kahit anong pilit ninyong gawin, sa pagbasa ng pahina, walang sinasaad na ginawa ating Panginoon sa tatlong ito. Ang haka-haka ng mga dalubhasa sa Biblia na ang tawag ay exegetes, iisa lang ang kadahilanan kung bakit sukang-suka ang ating Panginoon. Ang tawag sa Ingles, the sin of indifference. Pakiulit nga, indifference. Ano sa Tagalog yan? Pakisigaw. Indifference. Hindi nyo alam sa Tagalog? Kadali. Deadma. Deadma. Kahit anong kasindak-sindak na mga pangyayaring ginawa, walang appreciation ang mga tao. Kaya ang mga taong deadma, hindi mo alam. Ang gumagalaw sa isip nila, hindi mo alam kung galit sila o hindi. Ang tawag dyan, namamangka sa dalawang ilog. Ang tawag dyan sa larangan ng politika, paru-parong bukid. O ang tawag dyan, mga balimbing. Bakit mahirap pakisama ng mga taong namamangka sa dalawang ilog o kaya mga paru-parong bukid? Pag nag-iba na ang liderato, iyan nila kung sino ang namumuno. Sa isang kisap mata, ayaw ng Panginoon na mga taong mahirap pakisamahan. Ang sabi niya, mas magaling pa itong sinuka ng mga siyudad na binabanggit dito sa ating mabuting balita. Di ba? Pahayag dito sa mabuting balita, ang sinasaad. Ano ito? Sodom, Gomora, Tyre, Sidon. Talagang alam mo, galit sila sa Panginoon. Pitong Corazin, Bethsaida, Capernaum, hindi mo alam kung galit siya sa Panginoon. Gusto siya o hindi. Ang karakter ng indifference, ang napakahirap pakisamahan, pag ang isang tao ay deadma lang, hindi mo alam kung galit sa iyo, kung yamot sa iyo, kung okay ang palakad niya o hindi. Bakit sinusuka ng Panginoon ang takbo ng mga taong ganito? Sapagkat ang mga taong indifferent o mga deadma lang, kibit balikat, ewan ko, siguro, pwede na, etc. Bakit ayaw ng Panginoon ang ugaling ganito? Sapagkat hindi sila pwede magpahayag ng mabuting balita 100%. Amen. Yan ang kadahilan kung bakit ayaw niya sa mga taong namamangka sa dalawang ilog. Pag umuo ka sa Panginoon, oo, 100%. Hindi pa kitang tao, o kaya naman oo ka sa ating Panginoon sapagkat laging oo ang tugon ng Panginoon sa mga dasalin mo. Kung hindi na hindi, ang sagot ng ating Panginoon, nanlalamig ka na. O kaya, kung ikaw ay nasa tugatog ng tagumpay, wala ang Panginoon.
Pag may problema na, bukang bibig na ang salitang Yahweh El Shaddai. Dedma. Indifference. So pakatandaan natin, kung ang umiiral sa buhay natin sa ngayon ay indifference, ang sabi ng Panginoon sa Biblia, sapagkat ikay sala sa init at sala sa lamig, anong sabi ng Panginoon El Shaddai? Isusuka kita. Ganong kangit-ngit ang galit ng Panginoon sa mga taong indifferent sa mabuting balita. Kahit ang Panginoon sa Corazin siguro, Bethsaida, Capernaum, dedma pa rin ang mga tao sa kanyang ginagawa. Sapagkat ikay sala sa init at sala sa lamig, anong sabi ng Panginoon El Shaddai? Isusuka kita. Ganong kangit-ngit ang galit ng Panginoon sa mga taong indifferent sa mabuting balita. Kahit ang Panginoon sa Corazin siguro, Bethsaida, Capernaum, dedma pa rin ang mga tao sa kanyang ginagawa. So ngayon ang tanong at hamon ng Panginoon sa atin, ganun din ba tayo? Bakit hindi tayo laging nakasalang ang ating commitment sa ating gawain, sa gawaing El Shaddai? Ano ba talaga ang hinahanap natin sa Panginoon? Yung bang tinatawag na pangako niyang liglig, siksik, umaapaw? At pag hindi na nangyari, tsapwera na ang Panginoon sa buhay natin? Hindi. Pag ikay 100%, ang paa mo ay nakatapak sa iisang landasin. Kaya ang taong indifferent ay taong namamangka sa dalawang ilog. Mantakin mo, pag isang paa mo na sa isang ilog, ang isang paa mo na sa isang ilog, papaano ka maglalakad ng tuwid? Aanga-angka kang ganyan. Hindi po pwede. Sabi ng Panginoon, I need 100% commitment. Amen. Huwag natin pagdudahan ito sa Santa Misa. Pag tayo minahal ng Diyos, hindi tayo iniiwan. Mantakin ninyo, ang Diyos ay Diyos. Pinasya niya upang pakitang wagas at dakila ang kanyang pagmamahal. Mantakin ninyo sa misa, ang anyo niya tinapay. Ang anyo niya alak. Para lang manamnam natin kung kagaano katindi. 100% ang pagmamahal niya. Tanggapin siya sa kabanal-banalang komunyon. Lagi kong ginigiit sa aking klase, hindi ordinaryong tinapay ang tinatanggap ninyo sa misa. Oo, lasang tinapay yan. Pero pag sinabi ng pare, katawan ni Kristo, aamin kayo. Nagdududa kayo? Hindi. 100% katawan niya ni Kristo. Ganyong katindi magmahal ang Diyos. Amen. Kaya dapat wala tayong puwang magduda. Dapat wala tayong puwang maging indifferent at dedma sa gampanin natin bilang mga alagad ng ating Panginoong si El Shaddai. Thank you, God, for everything.